Sinimula na ang pader ng ating 144 square feet goat house project. Itong project na to ay para kapag nag-breed na tayo ng ating mga kambing. At ano ang update kay Chiki at kay Gio? Tara, samahan niyo ako. Schedule ng paggawa natin ng ating 144 square feet goat house project. Pero dahil may sisiyo tayo dito, ako ang in charge dito, gagawin muna natin to. Papalitan lang natin sila ng tubig. Siyempre, Vitamin Pro. Siyempre, jogging. Okay, ako lang. Sila ngayon ay 2 weeks old. Yeah. Okay. So, ang gagawin lang natin, yung kanilang feeds, atin lang, isi-seal, tapos ibabalik natin. So, pag yan, ating ginanyan, iibabaw yung mga ipot at sa mga rice hull. Then, ibabalik na natin. Tinapos ko lang lahat ng mga feeders natin. Di syempre yung kanila tubig. Nilinis lang natin ang kanila water. So ito ang ating mga water na to, nakasabit na to. Kasi naka-rice hull tayo. Kasi pag hindi yan sinabit, mapupuno ng rice hull yung waterer. At wala na mainom ang ating sisil. Okay, punta na tayo to the farm para sa ating construction. Okay, dadalwa tayo. Pero kaya, yan, nalipad pa. Nati apat na kambing, malalaki na. Actually, pwede na silang magpakasta, kaso ayaw pa namin kasi di pa tapos yung aming bahay ng kambing. Kaso, ang problema, ba mamaya, nasalasihan na sila ng kambing ng kapitbahay. Yun, problema natin. Pero ano man, okay lang yan. At ito na ang itsura ngayon ng ating 144 square feet goat house project. Okay, di ba nung nakaraan, nilagyan natin ito ng mga poste sa ilalim as additional suporta. Though hindi siya sobrang perfect, pero for sure, magiging mas okay yung ating structure. Ngayon, gagawin natin, di ba kinulang ulit tayo ng pako nung nakaraan? Kaya naman, ipapako natin to yung gitnang suporta natin. So itong ating mga kahoy na dito sa ibabaw, kasi sinilong namin, kasi tayo ay may bubong ng napakaganda para hindi naman magato. Medyo ano siya, naka-abala siya, kaya kailangan nating i-slant na ganun. Pinako rin ang 2x4 na suporta sa gitna ng ating sahig. Ito 2x3 na to, kailangan natin siyang bunutin. Actually wala siyang sinusuportahan nung una pa lang. Bubunutin natin para may angat natin at ito, ipapako natin siya dito. Pero wala kaming kabra, babarsuin na lang natin. Dadalawang pukpuk naman ay laglag eh. So takalin lang natin yung pako na natira. Pako na namin itong 2x3 din kapantay nitong sasahigan. Yan. Okay, and then ipapako na natin yung mga 2x2 dito sa 2x3 natin. Medyo may mga off lang. Pero didikit din yan. Didikit yan. Talaga may katigasan magpukpuk din eh. Sa tuyong-tuyo naman ang kukulambar na aray. Okay, tapos na itong side na to. Matibay na. Ito naman ang side na to. So, itutulak lang natin yung mga yan. And then, ipapako natin yung tinanggal natin kanina. So, okay na rin itong side na to. Kaso, kung makikita nyo, hindi pantay. Kasi diba nung nagsimula kami, una na namin itong sahig. Tapos syempre sa katagalan, lumundo na siya. Eh nitong last time lang naman natin nilagyan ng suporta sa gitna. Kaya yung sahig natin medyo naka-curve ng ganon.
Siguro naman hindi siya magiging malaking issue. Basta ngayon, sapat naman na yung bracket natin sa kanila, yung ating suporta. Kaya tingin ko okay na yan. Ngayon naman, yung atin ng pampader. So gagawin natin, ito. Maglalagay tayo ng 2x4 dito. Siya yung suporta ng ating bubong, additional. And then, dito rin ipapako yung 2x2 na pagpapakuan ng ating patpat na pader. So dito natin patatamain yung 2x4 natin. Puputulin natin to para dito siya susuot sa gitna niya. Kailangan natin bawasan ng 2x2 na ito kasi tatamaan siya ng ating 2x4. Tigda dalawang 2x4 kada side ang ilalagay natin. E di ano pa? Nagpako na naman tayo. So may pamakuan tayo at may additional support tayong ating bubong. Yan. Basta si Jampo lang nagsukat niyan. Ako nagpako lang ha. At ang pinakahihintay, merienda time. Malamig na juice. Itong kaganda merienda. Saging. Hindi laging pajibar. Hindi naman tayo kinukuha. May bago tayong merienda ngayon. Bukod sa saging, meron tayong kalihim. Laki, di ba? Palit ang palit eh. Pagkatapos, tuloy na tayo. Naglagari at nagpako na naman tayo. Eh ano pa nga ba? Timelapse muna para sa side na to. So dito na tayo sa side na to. Wala namang kailangan lagariin dito kasi ipapako natin yan ay dito na rin. Then doon sa taas. Inukat na ni John Paul ang ating napakahusay na magsusukat. Nakadalasan na isabla. So target namin na mailagay ito lahat 2x4. Siguro bago dumili makapaglagay tayo kahit ito lang 2x2. Tingnan na lang natin. Yung dilim lang naman ang magpapatigil namin dito eh. Progress is progress. Nagsimula nga kami sa ano lang dito eh, sa poste lang eh. Ngayon, ito na, di ba? Para sa side naman na to, grabe katigas ng mga kahoy. Kaya concrete nail ang ginamit namin. Okay na rin tong side na to. Siguro sa 10 pa ako na ginagamit namin, 3 lang yung bumabao ng mabuti. So last side na tayo, ito. Para sa huling side, may katigasan din pero kaya-kaya. So lalagyan na natin ng 2x2. Natapos na natin kasi ang mga 2x4. Lagyan natin ng 2x2. Sukatan natin. Maglagay muna tayo sa pinakataas. Unahin natin yung taas. Nagsukat na rin kami ng pagpapakuan ng mga 2x2 at inilagay na namin isa sa taas, isa sa gitna at isa sa medyo baba. Okay, yan yung inabot ng ating construction. Punta tayo kay Gio. Kamusta natin si Gio? Siya ngayon ay 5 araw na. Tingnan natin yung kanyang kalagayan. Tsaka siyempre si Chiki. Kung anong lagay ni Chiki. Ito na si Chiki at si Gio. Si Chiki naman, base dun sa aking pinsan, healthy naman siya. Wala naman siyang sinabi na kailangan gawin. Pinabigyan niya lang ng pizza. Ito na si Gio. Na cute. You know. Yeah. Hello. Sabi ng pinsan ko, mga 6 months old si Gio. Pag ibebenta, malinaw na 50,000 pesos. Yun lang yung inabot natin sa ngayong araw sa ating construction. Basta ang aming motto ay dapat consistent lang tayo at matatapos natin yung ating project. And then ito, ang kalagayan ng ating bagong anak, si Chiki at si Gio. Okay na okay sila. Yun lang, maraming salamat, subscribe and peace.